umaga mga Igan. Good morning, girls. Good morning, Igan. Ikatlong araw na ng Nobyembre. Ngayon po ay araw ng Miyerkules. Darito muli ang unang hirit at nanggigising kami. May pasok! May pasok! May pasok sa opisina man o sa mga eskwelahan. Gising-gising na. Op! Maglilipat. Nalaman niyo lang walang pasok Diyan lang kayo. Diyan lang kayo. Di ba? Oh. At good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Maging po mga kapuso natin nakatutok abroad sa pamagitan ng GMA Pinoy TV. Ngayon tapos na po ang undas. Siyempre, ano ba ang kasunod? Ano pa ba? Ang hinihintay nating lahat, ang Kapaskuhan. Yay! Happy na lahat. Thank you, Ninang. Bumalik ng Christmas tree. Kaya itodo na natin ang paghahanda for the Christmas season dahil ayon nga sa ating UH Christmas Countdown, 52 days na lang po, Pasko na naman. So, this morning, mangunguna na tayo sa pamimili ng mga panregalo na murang-mura lang mula dyan sa mga tiyanggi ng Baclaran. Ang kasama natin sa pamimili, ang magaling tumawad na umiiyak na yung mga tinatawaran niya, Mari Susan. At Oh, walang is that, patawad no? sa pagtawad. Is that that counts, ha? Siyempre, yung mga dyan po na inaawitan ng mga inaanak nyo para gandahan naman ang mga regalo para sa inyo ngayong Pasko. Ito, tamang-tama ang tiyangge sa Baclaran. At meron din po tayong pupuntahan na Toy Museum naman mamaya para magkaroon kayo ng mas maraming idea kung ano ba ang pwedeng iregalo sa kanila. Wow! Kaya naman talagang it's a terrific toy morning sa maihirit sa atin ni Monica mamaya. Yan. Pwede gumiti si Monica. Nandyan na siya. Parang Christmas village. Wow. Ang cute naman yan. Ayun, lapit lang, isang sakay lang. Okay, pero bago ang lahat ng yan, pasadaan muna natin ang mga pinakamalalaking balita na inaabangan nyo sa wagang ito. Darito na ang top hirit. Okay, malagang balita para sa lahat ng mga kaanak ng OFW dyan. Mukhang lalong kukonti po ang mabibili ng padalang dolyar ng inyong mga minamahal. Kasi lalo pa hong lumakas ang piso. Parang maling balita yata sa kanila yun, no? Mahalagang balita po yan. Kasi sa pagkatapos ng undas, masigla nagsara ang palitan kahapon sa halagang 42.75. Mas mataas ito kumpara sa 43.01 noong October 29. Yung piso, ha? Malakas. Ang pagpasok sa 42 level ng ating piso, pinakamataas na po sa loob ng 2.5 taon. Dulot ng pagpasok ng foreign investment at mga remittances mula na naman sa ating mga kababayan, mga bagong bayani abroad. At kung ang mga OFW umaaray sa paglakas ng piso, pati po yung mga negosyante, lalo na yung mga exporter, nagbabayad po ng dolyar, no? Para sa kanila, kapag lumalakas kasi po ang piso, nagmamahal palalo ang kanilang produkto. Kaya ang resulta, maliit po yung kita. Ang ibang araw sa kanila, tumigil muna sa pagtanggap ng orders habang ilan ay nagbawas sa kanilang operasyon. Hindi rin naman daw tatagal ay maapektuhan din ang mga padala ng OFWs dahil iiwasan muna nila magpadala ng dolyar. Magkano dyan? Magkano dyan? Iintay muna nilang lumakas na naman ng dolyar. Kasi pag maliit ang halaga ng piso, siyempre, Higpit higpit muna sila oo. dahil ang sila, magtataas yan Dahil ang laki naman ng pagkakaiba ng piso, palit ka. Talagang Diba? titigil nga kaya kasi magpapasko na, so maraming magpapadala mga magulang sa kanilang mga anak or mga anak sa kanilang mga magulang. So, ang ine-expect rin ng mga ordinaryong mamamayan is that lalo pang gaganda ang yung palitan nga lalo piso. Baka nga iba nga, iniisip, baka bumaba ng 41 level. Ang hirap balansin yung forex na yan, ano? Pag lumakas ang piso, siyempre, sasabihin mo, lumalakas ang ekonomiya kasi lumalakas ang piso. Ang dami naman naapektuhan din pala dahil ang isa pa sa nagpapalakas sa ekonomiya natin ay yung remittances. ng OFW. Mga dolyar na pumapasok ng mga manggagawang nasa abroad. So kung hindi sila magpapadala, apektado rin yung ekonomiya. Siyempre, So yung mga, balanse yan yung mga kamag-anak na nila, di ba, naghihintay. Kasi may, parang sakto na rin yung pinapadala, may pinaglalaanan na rin lahat ng yan. Hindi lang naman yan pambili ng sapatos o kaya pang shopping, di ba? Okay, yung mga proyekto ng mga nasa petroleum products, binibili nila yan dollars di ba? So ipapasa sa consumer, paano makabawi siya? Dahil pag lumakas ang piso, tumaas ang dolyar, babayad naman sila, dagdag na dolyar. Ang hirap balansin. Kumbaga, panalo tayo sa ibang bagay, pero matatalo tayo sa iba. Meron. Yun na yun. Ito naman ibang balita. Hindi pa rin nahanap ang eksaktong pinagmula ng tagas sa pipeline ng First Philippine Industrial Corporation sa Barangay Bangkal sa Makati. Pero habang sarado ang pipeline, inilalatag ng iba't ibang paraan para matiyak na hindi apektado ang supply ng langis dito sa Metro Manila. We're also looking at the other oil companies who are not dependent, who never use this pipeline, to be able to what we refer to as
step up or to increase their ability to bring fuel to Metro Manila. Umapela na po ang Department of Energy sa mga oil company para gumawa ng paraan upang hindi maantala ang paghati ng petrolyo sa Kamaynilaan. Kabilang na rin dyan ang pag-exempt sa truck ban ng MMDA ng mga oil tanker. Kung dati bawal po ang mga tanker bumiyahe kapag rush hour, ngayon makakabiyahe ng mga ito mula alas 10 na umaga hanggang alas 6 ng umaga ng susunod na araw. Kaya naman sa mga motoristang makakasabay sa daan ng mahiganteng oil tanker, konting pasensya raw. Samantala, isang linggo maging epektibo ang truck ban exemption at maaari pang palawigin kung kinakailangan. Bukod dyan, patuloy pang pag-aaral ng Department of Energy ng iba pang paraan para matiyak na di kukulangin ang oil supply ng Metro Manila. Samantala, habang ginagawa ng paraan ng tagas na yan sa oil pipeline, balak na